So maraming nagagalit ngayon mga kababayan na mga Duterte supporters sa mga taong bumabatikos kay Attorney Nicholas Kaufman or kay Attorney Kaufman. Siya po yung abogado ni PRRD sa ICC. Ngayon, dahil nga po lagpas 4 na buwan at maglilimang buwan nang nakakulong si Pangulong Duterte, ang dating kasi niyan mga ate at kuya ay para na siyang pinarusahan. Hindi pa naman nakahatulan ng guilty pero ang tagal-tagal na niya nakakulong doon. So maraming nababagalan sa kilos ng abogado ni Pangulong Duterte. Kumbaga nakakahalata na ang karamihan kung bakit parang usad pagong. Also, nagsabi si Ma'am Hanilet Avancenia, itong live-in partner ni PRRD, itong nanay ni Kitty Duterte, na hindi man lang dinadalaw ng abogado ni PRRD si Tatay Digong sa loob. So hinahanap ni Tatay Digong ang kanyang lawyer. Ngayon, nagsalita si Kaufman kanina, ang sabi, dinadalaw naman daw niya araw-araw. Kung araw-araw niyang dinadalaw si PRRD, bakit magsasabi ng ganun si Tatay Digong kay Ma'am Hanilet? Hinahanap ni Tatay Digong ang kanyang lawyer. Nagsalita na rin before si PRRD na sabi, bakit nandito pa ako sa loob at ang tagal bago ako makalabas? Ba't ang bagal kumilos? I think si VP Sara ang nagsabi nun like a month ago. So, mga ate at kuya, nauunawaan natin, well at least ng mga nakakakilala sa mga Westerners o itong mga Caucasians or mga puti, na during month of June, July, and August, vacation mode yung mga yan eh. Tag-init sa kanila. So, gusto nila na mamasyal, mag-out of the country, summer vacation eh. Pagpatak ng September, pagpatak ng fall or itong autumn, lumalamig na, and then papasok na rin ng winter, ng mga pa-November, December onwards, yan yung kanilang work mode. Hindi sila malimit umalis, lalo sa kanilang mga bansa, kasi delikadong bumiyahe. Okay, makapalang snow, masama ang panahon. Hindi ideal sa mga foreigners na nagbabakasyon sa panahon ng trabaho nila. So September onwards, yun yung kanilang work mode. Itong June, July, and August, vacation mode ang mga yan. So itong Kaufman kasi mga kababayan, nagsalita siya, nagpa-interview siya sa isang vlogger sa The Hague na Pilipino. Tinanong siya on a scale of 1 to 10 or in a scale of 1 to 10, how confident is Kaufman na mapapalaya niya si PRRD? Ang sagot niya, 100. Okay? Scale of 100 na mapapalabas niya si PRRD sa kulungan kapag in-invite siya ni Marcos Jr. sa Pilipinas at mag-uusap sila. Sasabihin niya kay Marcos Jr., napalayain na si PRRD, matanda na, hayaan nang tumira in Davao City, hindi naman aabalahin ang kanyang administrasyon. O hindi naman makakasira si Tatay Digong sa pamumuno ni Marcos Jr. To that effect. Mapapalaya niya si PRRD once na inimbita siya. Paano hindi siya inimbita ni Marcos Jr.? Si Marcos Jr., ang gobyerno niya, ang administrasyon niya, ang nagpakulong kay PRRD. Tapos yayayain niya ang abogado ni Tatay Digong na ito na si Kaufman para makausap. And then saka magde-decide si Marcos Jr. Ganun ba kagaling si Kaufman makipag-usap? Na kaya niyang i-persuade, kaya niyang impluensyahan si Bongbong Marcos na baguhin ang desisyon niya sa pagpapakulong kay Tatay Digong noong March 11? Kung talagang gusto niyang kausapin si Marcos Jr., mga ate at kuya, pwede naman niyang tawagan. Pwede naman niyang i-message. Pwede nga niyang gamiting tulay si Amy Marcos eh. Itong si Kaufman at saka si Amy Marcos mukhang magkaibigan. 'Di ba? Yung mga kayang itulong ni Amy Marcos nung nagpa-Senate hearing at kung ano-ano pa ay sabi ni Kaufman makakatulong para mapauwi niya si PRRD. Mukhang nag-uusap naman ng dalawa. Nung pumunta si Amy Marcos sa The Hague, nung birthday ni VP Sara. I think that was in May 30 or 31. Okay, nung nakaraang Mayo. So sumama si Mangga. Nagkagulo-gulo nga sa The Hague eh. So nag-uusap recently sumama rin si Amy kay VP Sara. So baka nakakapag-usap itong si Amy tsaka si Kaufman.
Pwede siya magpatuloy kung tutuusin. Kung ano ang gusto niyang sabihin kay Bongbong Marcos, pwede niyang idaan kay Amy Marcos. Kung hindi kayang mapakiusapan or masuyo ni VP Sara si Bongbong Marcos, how much more si Kaufman? Gaano siya kagaling sa negotiation, gaano siya kagaling sa pakikipag-usap. And also, binabanggit nga pala ng mga kakilala nating vlogger hindi dapat nakikipag-usap si Kaufman kay Bongbong Marcos without the presence of his client, which is PRRD. Ba't makikipag-usap si Kaufman kay Marcos Jr.? Mukhang gustong-gusto niyang pumunta ng Pilipinas. Mukhang gustong magbakasyon, mukhang gustong mag-out of the country. Vacation mode pa yan, hindi naman natin nakikitang araw-araw na nandun sa labas ng ICC, sa Duterte Forest or sa Duterte Street. Minsan lang naman magpakita at magpa-interview. I think may interview pa nga yan na parang written interview. Hindi naman natin araw-araw nakikita sa mga vloggers na nandun lagi, okay? Sa labas ng ICC, itong si Kaufman. Tapos sasabihin niya araw-araw niyang binibisita si Tatay Digong. Iba yung sinasabi niya sa sinasabi ni Ma'am Hanilet. Kanino kayo maniniwala? Sa kabiyak ni PRRD o dito sa abogadong ito? Tapos nakikipagbangayan kay Spokes Harry Roque. Si Spokes Harry Roque, magaling na abogado. International lawyer din, recognized nga ng ICC. Kung may kailangan si Kaufman na dapat malaman pagdating sa batas sa Pilipinas, si Spokes Harry Roque ang pwede niyang kausapin. Kung may gusto siyang itanong about PRRD, si Spokes Harry Roque pa rin ang kanyang pwedeng matanong kung wala sina VP Sara at Ma'am Hanilet. Dahil si Spokes Harry Roque ay nagsisik ng asylum sa Netherlands. Kaibigan ng mga Duterte, si Spokes Harry Roque. Tapos si Spokes Harry Roque, mukhang mas magaling pa ang former spokesperson ni PRRD na ito kaysa kay Kaufman. Okay? May mga sinasuggest si Spokes Harry Roque na ibang daan para makauwi agad si Tatay Digong or makaalis or mailabas pansamantala sa The Hague. Itong si Kaufman, mga kababayan, ang hearing kasi, ang unang hearing sa investigasyon sa war on drugs ni PRRD ng ICC ay sa September pa. Yun pa yung simula ng work mode ng mga puti na yan. Ng ibang lahi na yan. British and Israeli po ang si Kaufman, okay? So, sa mga gantong buwan, at Agosto na nga pala, August 1 na, vacation mode pa yung mga yan. Hindi nila feel magtrabaho, gusto nila hayahay. So baka, sino nagsasabi ng totoo? Malamang si Ma'am Hanilet, na nagrereklamo daw si PRRD, ba't ang tagal niya makalabas? Bakit ang bagal daw kumilos ng kanyang legal or defense team or whatever? Hindi raw binibisita, di ba, ng legal team, si PRRD sa loob. Tapos si Ma'am Hanilet ngayon, mga kababayan, ay ang alam ko, hindi pinabisita. Okay? Ilang araw na yatang hindi mabisita ni Ma'am Hanilet. Ay nasa The Hague naman si Ma'am Hanilet. Ma'am Hanilet Avanceño, yung kabiyak ni PRRD. Mukhang ginawa ng paraan ni Kaufman na hindi mabisita ni Ma'am Hanilet Dapat binibisita, tsaka requested na yun ni Ma'am Hanilet na dapat mabisita ng 4 na beses sa isang linggo si PRRD. Nagsasalitan nga, naghahalin-hinan sina Ma'am Hanilet, sina VP Sara, yung iba pang mga anak, si Kong Pulong, si Basti. Tapos hindi nabibisita ng ilang araw, ay hindi nga raw kumakain si Tatay Digong as per Maharlika. Walang ganang kumain, nakahiga lang. Mabutit may isang foreign national, I think isang taga Suriname, na nasa loob din ng ICC detention facility, na ipinagluto si PRRD ng pagkaing Pinoy, at least sinangag na nilagyan yata ng bagoong. Saka nakakain si Tatay Digong. Iba ang pagkain sa Europe, iba ang pagkain sa The Hague. Hindi pagkain Pinoy. Matanda na si PRRD, 80 anyos na. Dapat nagmamadali si Kaufman, pero bakit ang bagal? Nakikipagbangayan pa kay Spokes Harry Roque. Gusto pang pumunta ng Pilipinas. Hindi kaya nalaman ni Kaufman kung gaano inistima ng gobyerno ni Bongbong Marcos itong mga allegedly mga taga-ICC noon na pinapunta ng Pilipinas para mag-imbestiga bago pa makulong si PRRD, na pinatuloy sa mga mamahaling hotel, ipinag-shopping, may mga bodyguards pa. Hindi kaya gustong maranasan ni Kaufman yan? Hindi kaya yung mga inimbitang taga-ICC na yun ay nakatanggap din ng pampadulas or pakimkim? At gusto ring maranasan ni Kaufman yan? Ano sa tingin nyo?
Pa-comment nyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Huwag kalilimutang pindutin ang bell icon para every time na nagla-live tayo or nagpo-post ng video ay may notification na bulol na.